Hello po mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong mag-asawang Diskaya. Aarestuhin na raw po mga tambay ang Diskaya dahil daw po sa kasong malversation of public funds. Ang tanong, wala kayang politiko? Mag-iisang taon na, wala pa rin mga congressman na nasasangkot sa maanumalyang korupsyon. Mga kababayan, nagtatanong lang po tayo. Umpisa na po natin ito pong balita at panuorin at pakinggan po natin at komentuhan po natin. Nakatakdang arestuhin sa Lunes ang kontratistang si Curly Diskaya para yan sa kasong malversation of public funds kaugnay ng maanumalyang 53.9 million peso project sa Kalumpit, Bulacan. Walang piyansa ang naturang kaso. Kasama rin sa pinaaresto ang asawa niyang si Sara Diskaya at siyam na iba pa. Nadiskubre ng ombudsman na pineke ang mga accomplishment report at iba pang mga dokumento sa proyekto. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, inaayos na ang kaukulang papeles para maipasa si Curly sa PNP. Nasa kustodiya ng Senado si Curly noon pang Setyembre matapos ma-cite in contempt sa isang pagdinig. Nakadetain naman sa Lapu-Lapu City Jail si Sara para sa hiwalay na kaso ng ghost project sa Davao Occidental. Samantala, binawi na ng Amerika ang diplomatic at tourist visas ng dating House Speaker na si Martin Romualdez. Kinumpirma ito ni Philippine Ambassador to the US na si Babes Romualdez. Nauna nang pinagbawalang lumabas ng bansa ang kongresista. Isa si Romualdez sa mga iniuugnay sa bilyong-bilyong pisong flood control scandal. Pero dati niyang itinanggi ang mga akusasyon. Nakita niyo po mga tambay, yung mag-asawang Diskaya, pero si Martin, yung mag-asawa arestuhin na. Si Martin na isang damukal, nakita naman po natin, nasaksihan hanggang sa Korte Suprema, sinasabi kung saan napunta ang pera, pondo, kung saan nila pinaglalagay, at hindi na nila maipaliwanag. Pero hindi pa rin po naaresto si Martin at ang napakarami pang congressman. Tanging ito lang, ito pa lang, nasa baba, puro po nasa baba. Puro nasa baba. Pero yung kumikita, nangungumisyon, mga kababayan, ng walang puhunan. Laway lang ang puhunan. Hindi po makasuhan. Nakita nyo po yung mga takipan. Pagtatakip. Nakakalungkot, ano? Grabe po katalamak. Grabe po kasama ngayon ang gobyerno po ng ating bansa. Nagtatakipan sila. Dahil nga po, ginawa nila sindikato ang pagnanakaw sa ating bansa. Pakinggan po natin muli, ito pong si Diskaya, kung paano, yung makatotohanan po yung sinasabi niya eh. Nasa isang mesa lang sila. Pare-pareha sila kumikita. Iba-iba pa. Iba-iba lang ang kita nila. Pero, pagka nagkakaipitan na, sila lang ang itinuturo. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Dahil mismo, ang Pangulo ay sangkot din dito ayon sa mga Marines. Mga kababayan, umpisa na po natin. Kinansela ng Amerika ang Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod. Kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha.
kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Tama po lahat yung sinabi ng Diskaya. Di ba? Tama po lahat. Sila po nagdidikta. Hindi po sila makakakuha ng mga proyekto, lalo-lalo po sa panahon ngayon ng binagawang Pilipinas, kung hindi po sila nagdidikta. Hindi po ba? Antimano po. Didiktahan kanila. Kaya mo bang ibigay sa kanila? Ganito kalaki ang para sa amin. Hindi po ba? Lalo-lalo yung mga congressman, katulad po niya, kinasuhan po ng malversation po o public funds. Diyan po sa may Kalumpit, sa may Bulacan, 50 plus million. Ang tanong, kinasuhan mo itong Diskaya. Wala po bang congressman doon? Paano niya nakuha yung proyekto? Wala po bang congressman doon? Doon sa distrito na yon? Nagtatanong lang tayo. Wala pong bang involved? Nakapagtataka, no? Tanging kahit po mismo siya, ang Diskaya, sinasabi nila, bakit sila lang pag naiipit ang kinakasuhan? Paano yung nasa ibang mesa? Napakaraming mesa po ang pinagdadaanan po nitong mga contractors. Ito po mag-asawang Diskaya. Buong Pilipinas po yan. Nakakakuha po sila ng project. Nakakarating pa nga ng Mindanao Cebu, Bisaya. Hindi po ba? Hanggang Ilocos, may kontrata sila bilang kontraktor. Hanggang Bicol, buong Pilipinas, nakakakuha ang Diskaya. Pero wala man lang tayo nakita na balitaan, naaarestuhin na rin itong mga kasabwat ng Diskaya ng mga politiko na kumukuha sa kanila ng malalaking porsyento. Hindi po ba? Ganyan po katindi ang sabwatan. Pagtatakip, pinagtatakpan po nila ang isa't isa, ang mga kaalyado nila, at siyempre po magmula sa taas. Nakakalungkot po mga kababayan. Mag-iisang taon na, malapit na naman ang SONA ng Pangulo na tinatawag na kanyang ate na bangag. Isosona niya yan dahil may nakulong na. Meron nang inaaresto, meron na isang senador. Pero makikita mo kung ano ang inuuna at ginagawa ng sinasabing ipakukulong nila dahil dito sa flood control. Ano po? Puro po yung kalaban pa nila sa politika. Pero doon sa mga kaalyado na isang damukan, lalo-lalo sa House of Representatives, na nakakuha po ng napakalaking mga insertion at mga allocables. Yung ibang mga congressman, bilyon ang nakuha. Gaano kaya karami ang contractors nila? At sino-sino po mga contractors ang nagamit nila? Bakit hindi man lang sila nakasuhan at pinaaresto? Boying, masyado na kayong halata. Hindi po tanga, bobo ang mga Pilipino. Huwag niyo po kaming gawing tanga at bobo. Bakit ayaw niyong pagsalitain at kuhanan niyo ng statement at napakaraming alam na mga contractors, lalo-lalo na mag-asawang Diskaya, na kaya nilang patutuhanan ang lahat ng kasangkot nila dahil hindi nila magagawa ang ganitong klase na pang-aabuso sa pera ng taong bayan, pangungurakot, pagsisinungaling para lang kumita ng isang damukal na pera sa atin, sa ating buwis. Hindi po ba? Hindi kayang gawin ng isang contractors katulad ng Diskaya yan kung walang kasabwat ng mga politiko na makapangyarihan. Sila nangangapital, may puhunan sila. Pero yung mga politiko naghahaman, sakim sa pera, laway lang, pirma lang ang puhunan. Mas malaki pa ang kinikita nila, porsyento. Hindi po ba? Unbelievable. Kaya nga po mga kababayan, tayo po nananalangin talaga. Talagang gustong-gusto na po natin na mapalitan ng gobyerno ngayon para po mapanagot lahat.
Hindi lang po ang dapat panagutin ay yung nasa baba katulad ng mga contractors, katulad ng mga empleyado ng DPWH. Hindi lang po sila. Mas marami pa po at mas malalaki pa ang ninakaw ng mga politiko. Hindi po ba? Mangyayari lang po yan mga kababayan pagka isang Duterte po ang naupo sa ating bansa. Dahil mismo ang Vice President na pilit nilang dinidemolution job para pabagsakin ito. Dahil alam nila ang Vice President lang ang kayang panagutin silang lahat ng walang pinagtatakpan at walang pinoprotektahan. At ang Vice President lang po ang kayang magbalik at ibalik ang mga ninakaw nila. Sa gobyerno ngayon, malabo na po sa sabaw ng pusit na maibalik pa ang ninakaw ng isang damukal na mga politiko dahil mismo pati ang nasa itaas ay ubo din ng dami daw ang ninakaw. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot. Ipaaresto na ang isang kontratista, pero ang mga politiko, sitting pretty pa. Malayang malaya pa ang mga demonyo na magnanakaw. Maraming salamat po mga kabayan sa nakagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy susubscribe. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Jovelyn Watanabe from Japan, Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman Ate Isa from Cagayan, kay Mary Natividad Linden from Netherlands, Gay at Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divina Gracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo po mga biyaya at tulong at shoutout po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo. At tayo rin po mga kababayan, lahat po tayo ay mag-ingat po. Mag-ingat po tayo at lagi po sana tayo maingatan. At kailangan po natin magtiis. Tiis lang po muna tayo mga kababayan. Maraming salamat po. Bye-bye.